Pag gusto mo nga ng masarap na spaghetti mga mare, ito na nga ang hinahanap mo. I-share ko nga sa inyo kung paano ko nga niluluto yung spaghetti na napakasarap. Kaya tara mga mare, simulan na natin. Bali sa mainit na kawali, naglagay nga lang ako ng mantika. Imbis na ground pork nga ay beef nga ang ating gagamitin. Mas masarap ko kasi yung ground beef mga mare kaysa nga sa pork. Bali kalahating kilo nga yan lahat. At igisa lang natin to hanggang sa mag-brown. Sobrang dami nga mantika nito kaya babawasan natin. Yung mantika na yun mga mare ay galing nga sa beef. Nung nabawasan na nga natin yung mantika, naglagay na nga din agad ako ng bawang. Tapos hindi mawawala ang ating sibuyas mga mare. Tapos igisa nga lang natin to. Pag nagisa na nga natin na maayos, isunod naman natin itong red bell pepper. Masarap kasi yung spaghetti mga mare pag may red bell pepper. Huli ko na talaga nalaman na pwede pala talaga maglagay nito sa spaghetti. Kaya ang dami tuloy nagsasabi sa akin na dati pa lang naglalagay na talaga sila ng red bell pepper. So ayan na nga, naglagay na nga din tayo ng paminta at asin. Para yung beef pa lang natin ay may lasa na talaga. Kaya naglalagay talaga ako dyan ng asin at paminta habang ginigisa. At para malinamnam nga ang ating sauce, maglalagay tayo dito ng butter. Nung natunaw na yung butter, maglalagay naman tayo dito ng tomato paste. Para nga mas lalong red nga ang ating sauce. Haluin lang natin ito ng maayos hanggang sa magisang ang ating tomato paste. Pagkatapos naman ilagay na nga natin itong hotdog. Dapat talaga pipirituhin ko pa yan kaso nagmamadali talaga ako kaya binuhos ko na lang dyan. Mapiprito pa din naman yung hotdog kahit ihalo natin dyan. Para mas lalo pa nga sumarap ang ating sauce, maglalagay nga tayo dito ng corned beef. Yung pure foods talaga na corned beef ang masarap dyan ilagay. Pero kahit anong brand naman ng corned beef ay pwede nyong ilagay. Pagkatapos ay haluin nga lang natin to hanggang sa magisa. Hindi ko nga na video pero naglagay na nga ako dyan ng spaghetti sauce. Bali sweet Filipino style nga ang ating gagamitin dito na sauce. Pag sa spaghetti talaga gusto ko nga ang medyo matamis. Siyempre para pati yung bata ay magugustuhan talaga yung spaghetti. At haluin lang natin to ng maayos. Pagkatapos naman ay maglalagay tayo dito ng beef cubes. Para mas lalong malasa talaga ang ating spaghetti sauce. Bali isang piraso nga lang ang ating ilalagay. Ang apoy ko pala dyan mga mare ay low heat nga lang. Sa spaghetti sauce ko talaga ay naglalagay ako dito ng pineapple juice. Sabi nga doon ng iba lalong aasim nga ang sauce. Hindi naman maasimin mga mare pagpapakuluan nga lang natin ng maayos. Baka naman kasi yung ginagawa nyo mga mare pagkalagyan nyo nga ng pineapple juice ay hindi nyo na pinapakulo ng maayos. Tapos papatayin nyo agad yung apoy. Kasi yung pagluluto ko ng spaghetti sauce ko mga mare ay 45 minutes talaga yan. Mas masarap kasi yung spaghetti sauce mga mare pag matagal nga ang pagpapakulo. Para lutong-luto talaga yung sauce. Tapos syempre para mas matagal nga masira yung spaghetti. At ito na nga mga mare, after 45 minutes nga nagsilabasan na nga yung mantika. Malalaman ko talaga pag maayos nga ang pagpapakulo pag ganyan na nga yung itsura. Lutong-luto na nga yung sauce. At dahil gusto natin na medyo matamis, maglalagay nga tayo dito ng 2 kutsarang condensed. May nabasan man ako sa dati kong upload na spaghetti mga mare na mas maganda nga pag Nestle cream yung ilalagay. Kaso ayoko naman ng medyo maputla na sauce kaya hindi nga ako naglalagay. Para nga mas lalong lumapot ang ating sauce, maglalagay nga din ako dito ng harina na may tubig. Sabi naman nila wag nga ako maglagay ng harina kasi mabilis nga masira yung spaghetti. Pero sa totoo lang mga mare, hindi naman nasisira at umaabot pa nga yan ng 1 week na nasa chiller lang. Nasa pagluluto talaga yan ng sauce. So maayos nga ang pagkaluto natin na hindi talaga agad masisira. Naisipan ko ang ihalo na nga yung pasta sa sauce para sasandok na nga lang yung kakain. At haluin nga lang natin ito na maayos hanggang sa malagyan nga lahat ng pasta. Medyo na-overcook pa nga ata yung pasta ko pero okay lang yan. Pagkatapos naman iisali na nga natin dito sa lagayan. Sabi ko nga parang kulang yung aking sahog pero nandito lang pala lahat sa ilalim. Tapos kinalat ko na nga lang ng maayos sa ibabaw. At nagkukompleto nga dito sa ating spaghetti itong napakaraming cheese. Mag-grate nga lang tayo dito sa ibabaw. Mas madaming cheese, mas masarap mga mare.